programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hindi na may tatanggi ni Zoe ang bigat ng kanyang konsensya. Bilang lumipas ang mga araw, bumibigat ang kanyang damdamin dahil sa sikreto matagal na niyang kinikimkim iyon may kinalaman sa pagkamatay ni Don Pepe. Alam niyang hindi na siya makakatakas sa katotohanan. Dumating na ang araw ng kanyang pagtatapat. Wala nang takas mula sa mga alaala ng trahedya at ang bigat ng kasalanan niya ay parang isang mabigat na bato ang tumatakbo sa dibdib niya. Nang humarap si Zoe kay RJ, ramdam niya ang panginginig niya, mga kamay at ang panginig na bumabalot sa buong katawan niya. Hindi madali ang gagawin niya, pero alam niyang ito ang tamang paraan ng pagpapakumbaba at harapin ang ginawa niya. RJ, tama si Moira, bulong ni Zoe na halos walang boses dahil sa sobrang emosyon. Ako ang dahilan ng pagkamatay ni Lolo Pepe. Nanlaki ang mata ni RJ sa gulat. Hindi niya akalaing marinig niya ang mga salitang iyon mula kay Zoe. The person itinuring niyang kanyang tunay na anak, hindi niya kaya medyo isipin na ginagawa ito. Ang taong minahal at inalagaan niya bilang bahagi ng kanyang pamilya, parang gumuho ang mundo niya sa isang iglap at mas lalong nawala ang tiwala niya. Mas matindi kaysa expected, ang sakit daw walang kapantay, isang sugat na alam niya mahirap na gumaling. Habang nahihirapan si RJ pagtanggap sa katotohanan at Zoe, patuloy sa kanyang pag-iyak. Pero sa kabila ng bigat ng kanyang ginawa, alam niyang ang pag-amin niya ang unang hakbang patungo sa pagtubos sa kanya. Mga kasalanan na alam niyang walang pupuntahan, pabalik, ngunit ang kanyang pagsisisi ay isang senyales na kahit papaano ay mayroon pa ring posibilidad na magbago ang kanyang landas. Pero may mas malaki pang panganib na darating, isang banta hindi nila inaasahan. Samantala, ang kay Moira patuloy na umiikot ang utak, paglikha ng isang paraan upang ganap makatakas sa mga kamay ng batas. Sa tingin niya ay naging biktima siya ng pagkakataon at hindi siya titigil hanggang sa hindi niya makuha ang hustisya na sa tingin niya ay nararapat sa kanya. Para sa kanya, sa likod niya, mapanganib na mga plano ay kanyang matinding galit kay RJ, Annalyn at sa buong sikat na pamilya. Habang hawak ni Moira, ang pulis ay hindi nawala sa kanya, umaasa na makontak niya ang kanyang mga lalaki na magsagawa ng isang planong pagtakas sa tulong ng kanyang tapat na mga kasama. Matapos siyang makilakasama ang isang grupo ng mga armado, tinutulungan siya ng mga lalaki lumayas sa bilangguan sa araw ng kanyang paglipat sa hukuman. Hinintay ng mga lalaki ang convoy ng pulis. Pagdating nito sa tamang panahon, ang mga armado tinambangan ng mga lalaki ang mobile patrol ng mga pulis. Bitbit si Moira. Mabilis ang kanilang mga kilos. Wala pang ilang minuto na tupad ang plano nila. Nawala si Moira mula sa mga kamay ng mga autoridad at tumakas sa isang lihim lokasyon. Moira ay libre muli at alam niyang ito na ang pagkakataon tapusin ang kanyang paghiganti. Habang sina RJ at Zoe pakikibaka sa kanilang mga damdamin, isang trahedya ang dumating sa Apex. Ang ospital ng medical ay tila ordinaryo. Nagsimula ang araw sa ospital, ngunit sa likod ng mga ngiti at abala ng mga tauhan ay ang nalalapit na kapahamakan. Hindi nila alam na ang mga taong pumasok sa ospital ay nagpapanggap lang. Mga pasyente, kamag-anak, at ilan nagpapanggap na medical personnel pala ay mga tauhan ni Moira. Habang nagpatuloy sila sa laban sa loob ng ospital, dinala din ng mga tauhan ni Moira maraming mga tangke ng oxygen. Actually, mga lugar kung saan inilagay ang kanilang mga armas. Nung nakontrol nila ang sitwasyon sa loob ng ospital, nagsimula na ang plano nila. Host bawat sulok ng ospital ay hawak ng mga armadong tawan ni Moira at mabilis na kumalat ang balita sa labas ng ospital. Dumating agad ang mga pulis, ngunit hindi sila makakilos basta-basta dahil sa dami ng hostage. Sa loob ng mga pasyenteng doktor at ang mga nurse ay walang panlaban. Kahit si Nurse Ivan na nagmamakaawa na iligtas ang mga pasyente ay inaatake ng mga tawan ni Moira. Para kumalma sa gitna ng kaguluhan, si Doc Ray at nagsimula na ang mga pulis sa labas planuhin ang kanilang susunod na galaw. Sinabi ni Doc Ray sa pulis na maraming tao sa loob ng ospital na sina RJ at ang kanyang asawa Lynette. Nang malaman ito ni Annalyn, mabilis siyang napuno ng gulat. Pusong hindi niya akalaing nasa panganib siya. Ang buhay niya mga magulang, inanunsyo siya ni Moira ng ultimatum. Nasusuko si Annalyn sa kanya kapalit ng buhay ng mga tao sa ospital. Kung hindi nila ito ginawa, isa-isang mamamatay ang mga hostage.
Sa kabila ng takot at pangamba ni Annalyn, handang isakripisyo ang sarili. Alam niya na ang buhay ng mga inosenteng tao ay mas mahalaga kaysa sa kanyang sariling kaligtasan. Kung ito lang ang paraan upang mailigtas sila, sabi ni Annalyn, handa akong isuko ang sarili ko. Ngunit bilang Annalyn ay tungkol sa para isuko ang sarili, dumating ang hindi inaasahang tao. Nakaayos na si Zoe, tama ang kanyang ip. Lahat ng pagkakamali niya sa buhay, kahit guilty siya, alam niya ang kanyang ina na si Moira ay nasa isang mas masamang sitwasyon. At upang makatipid mga inosenteng tao, kailangan niya harapin ang kanyang ina. Kapag pumasok si Zoe sa ospital, agad niyang hinanap ang kanyang ina. Napakabigat ng kanyang damdamin, ngunit alam niyang ito ang tamang gawin. Habang hawak ni Moira ang nakatutok ang baril kay RJ, Annalyn at Lynette, sinubukan ni Zoe na huminto. Nanay niya, "Mami, tigilan mo na to," sigaw ni Zoe at hindi siya pinakinggan ni Moira. Lalong tumindi ang galit niya. Isang instant hinila ni Moira ang gatilyo ng baril para wakasan ang buhay ng sikat na pamilya. Pero dati hinarang ng bala si Zoe, sarili niya at sinalo ang bala that ay dapat ay kay Annalyn. Sa sandaling iyon, natigilan si Moira. Hindi niya magawaganap na isipin na ang kanyang sariling anak ang biktima dahil sa kanyang galit. Sa gitna ng kanyang pagkabigla, ang nagkaroon ng pagkakataon ang mga pulis na sumugod. Mabilis sila dinisarmahan sila ni Moira. Ang mga lalaki at tumuloy sa grupo ay inaresto. Pagkatapos ng mga pangyayari, tuluyan nang bumagsak ang imperyo ni Moira. Lahat ng kanyang kayamanan ay nawala at wala na siyang impluensya para mabuhay. Nabubulok siya bilangguan at ang kanyang kasamaan nagtatapos sa isang pagkatalo. Habang dinadala si Zoe sa ospital at nakaligtas sa sakuna, kahit nasugatan at nasaktan siya, nagpahayag ng kanyang pagsisisi. Piniling magsimula muli sa wakas natapos ang bangungot para sa pamilya ni na RJ at Annalyn. Bumalik sa normal ang buhay at nabigyan sila ng pagkakataong gumaling mula sa mga sugat ng nakaraan. Sa wakas, ibinigay ni RJ ang pamumuno ng Apex Medical Hospital kina Annalyn at isang bagong kabanata ang nagsimula sa kanilang buhay. Isang buhay na puno ng pag-asa at kapayapaan.